Nagbibigay na po tayo ng maliit na image ng Our Lady of Lazaret. Bawat misa, nagbibigay po tayo. At sa dami ninyo, pinagdadasalan ko talaga kung sino bibigyan ko. Sa simula ng misa hanggang mamaya, tinitingnan ko kayo, hanggang sa komunyon, pinagdadasalan ko kung sino bibigyan ko sa inyo. Kaya hindi porke kaibigan ko, hindi porke kakilala ko, bibigyan ko. At hindi porke nagpapakyut ka, bibigyan kita. Ako, bigyan mo. At hindi porke manghingi ka, bibigyan kita. Hayaan mo, hintayin mo, na pagbigyan ka niya. Tinatanong ko nga po lang yung pangalan ha, tapos nilalagay ko yung dedication sa ilalim nito. Basically, ang sinasabi ko, sinusulat ko, God loves you, mahal ka ng Diyos. Tapos may pirma ko at date ng araw na ito. And wonder of wonders, kaya sabihin ko sa inyo produkto ng dasal Ilan yung nakausap ko? Hindi ko nakausap lahat. Kailan lang nagsimula yung gawain na ito Pero sa 3 nakausap ko, ang sabi ng isa, Father, nanggigilid pa luha, lalaki, salamat. Ang tagal ko na pong pinangarap makabili nito. Hindi po ako makabili kasi kulang lagi pera ko. May pinaglalaanan din naman po ako. Sabi nung isa, Father, birthday ko ngayon. Salamat. Malayo po ako sa pamilya ko. Akala ko ito ng pinakamalungkot na birthday ko. Si Jesus, si Mama Mary, ibang magregalo. Akalain yung kahit wala ng aking pamilya, kasama ko pala siya. Salamat, Father. Salamat. Chamba? O, ito pa. Sabi nung isa, Father, naghihingalo po ngayon yung kapatid ko, nag-aagaw buhay. Nandun na po lahat. Ako na lang po ang hinihintay ng kapatid ko. Hinahanap daw po ako. Ang sabi ko, ate, magsisimba muna ako, pinagdarasal muna kita. At nung maabutan ko po yung last part ng susundang misa, nagbigay nga po kayo ng image ng Our Lady of Lazaret. Father, pinagdasal ko. Sana sa misang ito ako ang bigyan para mabigay ko sa kapatid ko bago man lang siya mawala sa mundong ito. Sinong mag-aakala na ako ang bibigyan mo? Kinilabutan talaga ako. Lalo na nang ipakita niya sa akin ang picture na ito. Naabutan niya ang kapatid niya at nawala sa mundong ito ang kapatid niya, hawak-hawak, katabi, kasama ang imahe ng mahal na ina. Ano, tsamba? Hindi. Para sa akin, God truly listens. Ang Diyos ay talagang nakikinig sa atin. Kaya nga sabi niya, hindi pa kayo humihingi. Alam ko na. Bakit? Kasama natin siya. He is with us. Really present in our lives. Kahit minsan, hindi natin nararamdaman o nakikita. Bakit? Si Abraham ba, naramdaman o nakita na mayroong substitute na tupa na ilalagay ang Diyos in place ng kanyang anak na si Isaac para hindi na ito isakripisyo? Hindi. Kaya nga, dun sa long version, nagtanong ang kanyang anak, Tay, nasaan ang tupa? Nasaan ang ali? Wala silang makitang tupa. Ano ang sabi ni Abraham? God will provide. So, nasaan yung tupa? Nang sasaksakin na ni Abraham si Isaac, nandun na lang. Ano magic yun? Hindi nagmamagic ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos. Gumagawa ng paraan ng Diyos. Kaya hindi ka labisang sabihin, imagine, habang umakyat sa bundok ng Moriah, ang mag-ama sa isang side, nandun sa kabilang side, ang tupa, pinapaakyat ng Diyos, hanggang sa mag-abot na sila sa tuktok. Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa siya. Manalig ka. Kaya napaka-very meaningful din yung sinabi ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, God is for us. Ang Diyos ay panig sa atin, kakampin natin para sa atin. Hindi sinabi ni St. Paul, God is with us. Bagamat yan ay obvious na alam natin yan, God is with us. Pero siguro alam ni St. Paul na darating din ang pagkakataon, pagdududahan natin, is God really with me? Kasama ko ba talaga ang Diyos? Bakit hindi ko nararamdaman parang wala siya? Kaya ang sabi ni St. Paul, God is for us. Kakampin natin. Anong ibig sabihin nun? O diba, kung meron kang isang napakatalik na kaibigan o kaya isang napakabait, napaka-faithful na partner, kahit wala siya sa tabi mo, kung nasa saan man siya, panatag ang kalooban mo sapagkat siya'y para sa iyo. Kakampi mo. Amen? So dapat ganun din ang ating maging pakiramdam sa Diyos.
Kahit minsan di natin siya ramdam na kasama, bagamat nandyan siya, maniwala tayo because He is for us. Kakampi natin, para sa atin, pabor sa atin. May ginagawa siyang mabuti para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalong-lalo na sa sino man narito na dumaranas ng matinding problema ngayon sa buhay. Because St. Paul says, if God is with you, who can be against you? Hebrews 11 verse 16, and I quote, "Without faith, it is impossible to please God." Kung wala daw tayong pananampalataya sa Diyos, imposible na mapangiti natin siya. You see, kapag tayo magpapangiti ng tao, ng kapwa natin, ang isang basic tip dyan, hanapin mo ang kiliti niyan. O diba? May mga taong ang kiliti ay papuri. Purihin mo ang itsura, ang damit, ang ginagawa. Ganda-ganda mo naman, sister. Ay, bagay na bagay sa iyo. Ang galing-galing naman, ang sipag-sipag naman. May mga taong ang kiliti ay pagkain. Masarap na inumin. May mga taong ang kiliti ay yung crush nila. Hindi naman sila kinikiliti ng literal talaga. Kumbaga pag nakakita nila yung crush, napapangiti sa kilig sila. At marami ang kiliti ay pera. Bigyan mo ng pera, mapapangiti mo na. Mientras malaking pera, malaking halaga. Nako, asahan mo. Kasama pati mata. Sisingkit na. Kasi ang tawa at ang ngiti hanggang tenga na. Anyway, pagdating sa Diyos, tandaan po natin, isa lang ang nakapagpapangiti sa Kanya. Isa lang ang dahilan upang matuwa siya, ang pananampalataya ng tao sa Kanya. At yan po ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, sigurado ko, nangiti ang Diyos kay Abraham. Kasi, inialay ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya ang anak niya sa Diyos. Ang kaisa-isang anak niyang si Isaac. Alam po ninyo, it pleases God kapag tayo humihingi sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin nun, sumasampalataya tayo sa kabutihan niya at yun naman din ang sabi niya, humingi kayo at kayo'y aking bibigyan. Pero alam niyo po ba, ang mas nakapagpapangiti sa Diyos, ang mas nakapagpapatunay ng ating pananampalataya sa kabutihan niya, hindi yung kapag tayo may hinihingi sa Kanya, kundi yung kapag tayo ay may binibigay sa Kanya na hinihingi niya. Don't get me wrong. Ang Diyos ay walang kailangan, perpekto siya. Diyos siya. Kaya kapag meron siyang hinihingi sa atin, tandaan natin, hindi yun para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Because He wants to be number one in our lives. Hindi kailangan ng Diyos si Isaac. In fact, kahit wala si Isaac, matutupad pa rin niya ang kanyang pangako kay Abraham. But God wants to be number one in Abraham's life. Marami siyang bibigay kay Abraham na blessings. Yun naman ang covenant na binitawan niya. Bibigyan kita ng lahi or maraming blessings. For that matter, sindami ng mga bituin sa kalangitan at sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Gusto lang makatiyak ng Diyos na sa dinami-dami ng mga blessings na ipinagkakaloob o pagkakaloob niya kay Abraham, siya ang manatiling number one. Same thing with us. We have our own Isaac. Merong mga tao, merong mga bagay, merong mga relasyon, negosyo, trabaho, ano man yan na napakahalaga para sa atin. Walang masama dyan. Regalo ng Diyos ang lahat ng yan. Dapat nating pahalagahan. Pero dapat, siya lagi ang number one. And so ang tanong, sapagkat mahalaga sa atin ang lahat ng yan, are we willing to give them up kung kinakailangan for the sake of God? Yun ang tanong sa atin. At yun ang gustong masigurado ng Diyos. Yung
pahalagahan natin ang mga blessings, yes. Pero yung hindi tayo mag-cling sa blessing, na makalimutan natin na siya ang source of all blessings. Mga kapatid, makatutulong sa atin yun sapagkat in that way, kung ang Diyos ang talagang laging number one sa buhay natin, mawala man ang kahit sino, mawala man ang kahit ano, mawala man ang kahit anong pagkapala, hindi tayo masyadong mag-aalala. Bakit? Kasi alam natin, ang Diyos ay hindi nawawala. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ang kailangan mo ngayon, ano man ang hinihiling mo ngayon, ano man ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko. Minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. One time ay na-introduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na talaga namang masarap. Pero nakatatawa kung papaano niya sa akin ito ipinakilala. Kasi sabi niya, Father, blowout kita sa isang napakasarap na yogurt. Sabi ko saan? Tara doon sa ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Basta Father, sumunod ka na lang. Nang pagpunta namin doon sa sinasabi niya, pila talaga. And when I tasted it, masarap kasi talaga. Kaya pila. Yun nga lang, hindi ilaw-ilaw ang pangalan ng yogurt. Yaw-yaw. Pareho lang yun, Father. Pareho naman sa huli may aw. Ganon. Sa bagay, ako nga nung una, ang basa ko dyan, lawlaw. Totoo. Pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ako inilibre niya. And more than that, he shared with me the joy he experienced, he felt when he first tasted that yogurt. And that meant a lot. Yung ibinahagi niya sa akin yung kanyang kagalakan nang ang yogurt na yan ay una niyang matikman. By the way, try nyo rin yung red mango. Sarap din. Sinasabi ko sa inyo, makakalimutan ninyo na hindi pa kayo nagbabayad. Kaya magbayad muna kayo, lalo na kung wala namang maglilibre sa inyo. Seriously, ganon ang tendency natin para sa isang magandang karanasan. Gusto natin ibinabahagi yan. Inirekomenda natin sa iba ang napanood nating magandang pelikula. Sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin nang napuntahan. Inaaya natin ang ating mga kaibigan para kumain sa restaurant kung saan may mura at may masarap na pagkain tayong natikman. Pinasusubukan natin sa nalaman nating may sakit, nang naging sakit din natin, ang gamot na para sa atin ay nakapagpagaling. Ganun talaga ang kagalakan. Sineshare talaga yan. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa, lalo pat ngayon ay linggo ng kagalakan. Ang kagalakan ni San Pablo, at kung ano ang paraan para yan ay ating makamtan. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang kagalakan, siyempre, pati na ang paraan upang yan ay ating makamtan. Ano ang sabi niya? Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in everything. Nasa unang dinig, parang imposible. Especially with those words, always, without ceasing, in everything. I mean, pwede tayong magalak, pero hindi sa lahat ng oras. Pwede tayong magdasal, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pwede tayong magpasalamat, pero papaano kapag hindi na maganda ang sitwasyon? At tulad nito, papaano kung clown ka sa isang party? Habang nagpe-perform ka, may sumigaw, alam ko na yan! Napanood ko na yan!
O kaya, yung malayo pa ang sahod mo, pero paubos na ang pera mo. O kaya, yung nag-trash talk ka na sa mga kalaban mo sa video game. Akala mo panalo ka na nang mag-comeback pa sila. O kaya, nang mag-joke ka sa GC, pero sin mode lang sila. O kaya, yung gusto mong gumanda, pero yung nag-makeup sa'yo, pinapakit ka. O kaya, yung nakabili ka ng napakamahal na pagkain, pero hindi mo naman makain. O kaya, yung ikaw ay antok na antok, pero kailangan mo bang pumasok? O kaya, may putok yung katabi mo, pero hindi ka makapagreklamo. May dagdag pa ako. Yung nagiba mo na, yung isang pader sa kusina ninyo para magkasya yung refrigerator, pero hindi ka nanalo sa raffle. You see, hindi pa kasama dyan yung matitindi nating mga problema. May nagkasakit, may naghiwalay, may problema sa bahay, may namatay. I mean, yun eh. How can we rejoice always? How can we pray without ceasing? And how can we give thanks in everything kapag yan ay nararanasan natin? May magandang idinugtong si San Pablo kung papaano natin magagawa ito. Hindi natin ito kayang gawin sa ganang kakayanan natin. Kaya ano ang sabi niya? Ganito, mas maganda sa Ingles, mas diretso. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in everything, for this is the holy will of God for you in Christ Jesus. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At dahil ito ang gusto ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You see, nasabi natin kanina, kaya mahirap na laging magalak, laging magdasal, laging magpasalamat, sapagkat makararanas tayo ng problema, pagsubok, paghihirap. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon, ako ang bahala sa lahat ng iyan para sa iyo. Ako ang bahala sa lahat ng iyan. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon ngayon, yung sinasabi niya sa mga mahihirap, sa mga may pusong sugatan, sa mga nakabilanggo sa ating unang pagbasang napakinggan, nabibigyan niya tayo ng kagalakan, ng katiwasayan, at lalong-lalo na ng kalayaan mula sa sino o ano pa bang nag-aalipin sa atin sa kasalukuyan. Hindi kaya maging mas madali para sa atin yung rejoice always, pray without ceasing, and giving thanks in everything na yan? Oh, Father, magiging madali sa akin yan. Pero ano ang kasiguraduhan na ako ay kanyang tutulungan? Ano ang sabi ni St. Paul? In Christ Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Minsan daw ay mayroong isang pare na galing sa isang may kayang pamilya. By the way, ito ay totoong istorya, honestly. Nakalimutan ko lang yung mga detalye niya. So, yung pamilya, actually ng pare, ang may-ari ng isang lupa sa isang diocese, kung saan pinaplano ng diocese na sana magkaroon ng simbahan o kapilya. So, si bishop na nakasasakop dun sa diocese, kinausap yung pare na kung po pwede, pakiusapan niya ang kanyang pamilya, kaya naman sila, lalo tigit ang kanyang ama at ina, para i-donate na lang sana yung lupa. And therefore, para makapagtayo ng simbahan at kapilya. Sumunod yung pare. Alam po ninyo, ang bilis! My God! Ang mga magulang ng pare. At ang ganda nung sinabi ng mga magulang ng pare kay Father, nang hinihingi ni Father yung lupa para mapagtayuan ng kapilya at simbahan. Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, naibigay namin, lupa pa ba? Anong sabi sa atin ni St. Paul sa Romans 8:31-32? Anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung hindi niya na ipagkait sa atin ang kanyang anak, sa halip ay ibinigay niya sa atin, sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay
sa atin. So that's it. Brothers and sisters, anuman ang kailangan mo ngayon, anuman ang hinihiling mo ngayon, anuman ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. At anuman ngayon ang problema mo, ang gumugulo sa iyo, ang gumugulo sa kapayapaan mo kung bakit hindi ka makapagpasalamat, hindi ka makapagdasal, hindi ka magalak lagi, napakaliit na bagay lang din ito kung ikukumpara sa nagawa na ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Remember that, para sa iyo, kahit mula sa kamatayan, nakakuha ang Diyos ng biyaya ng pagkabuhay. Ano ang hindi niya kakayaning gawing biyaya sa iyong buhay kahit pa ang mga problema mo sa buhay? If He can create something out of nothing, if He created this world out of nothing, paano hindi siya makakagawa ng anumang blessing even from our problems and suffering? Again, only if we will trust God. What He had done, what He is doing, and what He will still do for us in Christ Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi malubos ang ating kagalakan sapagkat ang Diyos ay hindi natin lubusang mapagkatiwalaan o pinagtitiwalaan. Kaya the most, ang nararanasan lamang natin ay kaligayahan. Marami sa atin dito, ang pag tinanong mo, okay ka ba? Masaya, masaya, masaya. Pero tandaan natin, iba yung kagalakan. Yung kagalakan kasi, kahit may mga problema, and I mean mabigat na problemang maranasan, hindi matitinag ang kaligayahan pagdating sa kagalakan. Pagdating kasi sa kaligayahan lang, yan ay nakadepende sa tao lang, nakadepende sa bagay lang, nakadepende sa sitwasyon lang. Kapag kasama ko ang taong ito, kapag meron ako ng bagay na ito, kapag maganda ang sitwasyon, masaya ako. Pero hindi yun ang kagalakang sinasabi dito. Kaya nga, rejoice always. Pray unceasingly. In everything, give thanks. Ibig sabihin, kahit mawala yung tao, mawala yung bagay, kahit yung sitwasyon ay hindi maganda, nagagalak pa rin tayo. At yan ay kung talagang nasa buhay na natin si Kristo. And so, kung sa tingin natin mga kapatid, masaya lang tayo ngayon, sana we crave for more. Hindi lang ito ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Maliwanag ang kanyang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mga mata, ni naririnig ng mga tainga, ni sumasagi sa isip ng tao ang mga magagandang bagay, dakilang bagay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga minamahal at sa kanya'y nagmamahal. Kanina, pag-open ko ng group message naming magkakaibigan, mga kaibigan kong nakakakilala sa akin, ito ang pagbati nung isa. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko, minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. So, kanina ko lang na-receive ito. At para bang eye-opener sa akin, Father, hindi pa yata talaga sa'yo sumasanib si Kristo. Yung totoong sanib, ha? Yung hindi umaalis na pagsanib. Wala pa yata talaga sa buhay mo si Kristo. Kasi minsan, pag pangit ang sitwasyon, nalulungkot ka pa. Pag hindi maganda ang pangyayari, tinotoyo ka pa. Kapag hindi maganda ang nakikita mo, na-stress ka pa. Kasi hindi dapat ganon. Ibig sabihin nun, wala pa sa buhay ko ang kagalakan talaga ng Panginoon. And I should be very mindful of this. Kasi darating at darating ang pagkakataon na hindi lang yung mga nararanasan kong stress ngayon ang mararanasan ko. Hindi lang yung mga problema ngayon ang nararanasan ko, ang mararanasan ko. May mga mas mabibigat pa dito. Pag dumating yon, dapat nasa akin na talaga ang kagalakang dulot ng Panginoon. Lahat tayo naginip. May panaginip na masaya, may panaginip na malungkot, may panaginip na maganda, may panaginip na pangit, may mga panaginip na nagkakatotoo. Sino dito
yung nanaginip na umiihi, paggising, alam na. Sino? Taas kamay. Ang lagay ba, ako lang? Ako lang ang aamin? Naku, ewan ko sa inyo. May mga panaginip naman na hindi nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya nga, bago pa mauso yung mga prank-prank na yan, it's a prank! Matagal na tayong napaprank ng ating mga napapaginipan. Yung hinahalikan mo na, nihayapos mo na eh. Unan lang pala. O kaya yung natadyakan mo na sa panaginip mo, parang may narinig ka pang aray! Kala mo nakaganti ka na sa kinainisan mo. Nang magising ka na lang bigla sa sampal ng asawa mo, siya pala natadyakan mo. Kaya may mga panaginip na gusto mong ituloy. Yung nagising ka na, matutulog, habulin ko. Kasi maganda eh. Nakatutuwa eh. Parang si Pedro, sabi sa kanyang doktor na kaibigan niya, Dok, alam mo, napaka-strange. Lagi ako nananaginip na nanonood ako ng basketball. Totoo. Lagi. Sabi ng kanyang kaibigang doktor, o sige, bibigyan kita ng gamot para dyan, para hindi ka naman naginip mamaya. Wag muna! Bakit? Sabi ng doktor. Sumagot si Pedro, championship na mamaya eh. On the other hand, may mga panaginip naman na ayaw na nating ituloy. Tulad ng panaginip ng isang babae. Totoo ito ah. Ito yung palitan nila ng text. Sabi nung babae, napaginipan ko si Derek at Ellen. Derek Ramsey ito at Ellen Adarna ito Nag-cheat daw si Derek kay Ellen. At ako yung third party, lol. Nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Sa mga medyo may edad na yung lol po ay laugh out loud. Yung tawa ng malakas. Baka kala nyo kasi ulul no? Kaya dapat separate yung Facebook ng mga may edad at saka may mga bata-bata. Tuloy ko. Nag-cheat daw si Derek kay Ellen at ako yung third party. Lol, nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Diyos mio, galit na galit sa akin si Ellen. Sorry Ellen, panaginip lang yon. Surprisingly, nag-respond si Ellen Adarna. Oo, talaga si Ellen Adarna ito Sabi ni Ellen, baka pagtulog mo mamaya may part 2 panaginip. Sa part 2, patay ka na sa panaginip mo. Lol, joke. Kaya sagot ng babae, napatawa daw siya ng malakas at saka sinabing, puwisit na panaginip yon, mamaya, pag napaginipan ko uli, lalayuan ko na talaga si Derek. Promise. It is on this regard, yung wonder natin, yung amusement na nararamdaman natin, yung pagkalito, yung maraming tanong na meron tayo sa panaginip, kaya naisip ko, panaginip ang pag-usapan natin. Lalo pat, sa banal na kasulatan, marami rin ang nanaginip. Lalo pat sa banal na kasulatan, walang sinasabi doon na ang Diyos ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip. In fact, maraming mga personalidad ang nanaginip. And most of these dreams, if not all, have something to do with our salvation history. Sa kaligtasan ng tao. Palagay ko, pinaka maganda na example ay yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Kung saan nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip. Natutulog dito si San Jose. Hindi ito panaginip ng gising, Okay? Kung saan in-explain ng anghel kay Jose ang pagdadalang tao ni Maria. Kahit wala itong nakakasiping na lalaki. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dito rin in-explain kung sino itong Diyos na si Kristong magkakatawang tao. Napakagandang panaginip. Napakabuting panaginip. Panaginip galing sa Diyos. At panaginip na maliwanag. Hindi mo na kinakailangan, ano yun? Ano yun? Di po ba ito ang gusto natin sa ating mga panaginip? Kung mananaginip lang tayo, Lord, yung masaya, yung maganda, yung mabuti. Ayoko yung matatakot ako. Ayoko yung paggising ko, kinakabahan ako. Ayoko yung malilito ako. Gusto ko maintindihan ko. Di ba? Yan yung basic. Mabuti at maliwanag. Mga kapatid, pwede rin nating maranasan yan sa ating mga mapapanaginipan kung isaalang-alang natin ang dalawang bagay na ito. Ready na ba kayo? Huwag muna kayong matulog. Ito na, sasabihin ko. Baka kayo managinip. Sige. Ang una, batay sa Ebanghelyo, si San Jose ay matuwid. Pag sinabing matuwid, mabuting tao. Laging sumusunod sa Diyos. Laging nagninilay ng salita ng Diyos. Namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang kanyang panaginip ay
mabuti. Mga kapatid, kahit ito sasabihin ng mga doktor, na usually, madalas, oftentimes, yung ating napapaginipan, ito yung madalas nating ginagawa, sinasabi at disposisyon ng ating buhay habang tayo'y gising. It is what we feed our minds, our hearts, that resurface during our dreams. Kaya nga, kapag gising ka at takot ka ng takot, most likely, magiging nakatatakot ang panaginip mo. Kapag lagi kang masayahin, most likely, masaya ang magiging panaginip mo. Kapag lagi kang galit at bastos, most likely, ganun din ang mapapaginipan mo. Kaya mag-ingat tayo sa kung ano ang ini-stack natin sa isip at sa puso natin. Nevertheless, hindi naman laging ganun, ha? Hindi naman ibig sabihin, pag mabuti kang tao, laging mabuti ang iyong panaginip. At kung masama kang tao, masama rin ang iyong magiging panaginip. Remember sa Bible, may mga Pharaoh, may mga Farao na hindi naniniwala sa Diyos, na nakapanaginip din na galing sa Diyos. Okay? Ang sinasabi lamang natin, most frequently, most likely. Kaya nga, dahil wala namang specific na pattern talaga, although most likely lang yung sinabi ko, kailangan talaga nating maunawaan ng ating panaginip. Kung ito ba'y mabuting panaginip na galing sa Diyos, ibig sabihin, dapat mong pag-isipan. O kung ito ba'y hindi mabuting panaginip, o isa lang sa mga panaginip natin na wala lang, na hindi na natin dapat pang paglaanan, pagtuunan ng kaisipan. Natatanong-tanong ko pa, ano ba yun? Okay? Kasi marami ang mag-feeling expert dyan sa pag-interpret ng panaginip. O kahit sino, tanungin mo, ay, ganito yan, Mare. Nakaw, Mare, ganito yan. Ay, ba't may ganon? Kapag nanaginip ka daw na meron kang mga coins na silver, ang ibig sabihin nun, magkakapera ka. Kapag nanaginip ka naman daw na ang coins na hawak mo ay gold, ay tumaya ka sa wedding o kaya sa loto, most likely mananalo ka. Kapag naginip ka naman daw na nahuhulog ka, ang ibig sabihin, huwag ka munang mag-i-invest sa kahit sino o sa kahit ano. Kasi mabibigo ka. Kapag nanaginip ka naman daw ng nalalagasan ka ng ipit, huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin mamamatay ka na agad. Unti-unti. Yun ang nakita ko yun ang narinig ko Kasi ang sabi, hindi naman daw agad-agad mamamatay ka, hindi ibig sabihin mamamatay ka, pero mag-iingat ka kapag sa panaginip mo daw, nabungi yung ngipin mo sa harap. Kasi ibig sabihin po pwede kang maaksidente at po pwedeng ikamatay. So ganun din. Ay, mainam pa pala'y buhay. Mainam pa pala'y walang ngipin. Walang mamamatay. Anyway, again, based on our gospel reading, isipin po ninyo, yung panaginip ni Jose ay maganda at malinaw. Bakit? Galing sa Diyos Pag galing sa Diyos, maliwanag yan. Sapagkat kung ito ay may kinalaman talaga sa ating kaligtasan, hindi naman magpapanaginip ang Diyos sa atin ng wala lang, ay, sige, gusto ko lang. Hindi. May sense yan. Kung yan ay may kinalaman sa ating kaligtasan, hindi na tayo mahihirapang intindihin pa yan. Ikaw ba? Kung may sasabihin ka sa isang tao na para sa kaligtasan nito, pahihirapan mo ba siya? Ay, meron ako sasabihin sa iyo. Naku, delikado buhay mo para sa kaligtasan mo. Ano yun? Pinoyhenyo muna tayo. Pinoyhenyo. Sabihin mo na agad. Ganun ang Diyos. Maliwanag. Ngayon, kung medyo malabo. Naku, lilinaw yan. Paano lilinaw yan? Magtanong ka kung sin. Hindi. Tanungin mo ang salita ng Diyos. I-validate mo sa mga napag-aaralan mo sa Bible, sa mga naririnig mo, sa mga pagninilay mo sa banal na kasulatan. I-validate mo gamit ang something that is true, something that is beautiful, something that is just, something that is right. Banal na kasulatan. Sapagkat si Joseph mismo ang magsasabi, hindi si Joseph na naging tatay-tatayan ni Jesus. Hindi Joseph in the Old Testament. Si Joseph na nag-i-interpret ng mga dreams. Joseph the dreamer in the Old Testament. Okay? Siya mismo ang magsasabi sa Genesis 40 verse 9, tanging ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng mga panaginip. You see? Kahit siya na expert sa pag-i-interpret ng mga dreams, ang sasabihin niya, ang Diyos lamang ang nakapag-i-interpret at makapagpapaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Kaya mahalaga na tayo isang taong matuwid. Kaya mahalaga na tayo'y isang taong nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Tulad ni Saint Joseph. Mas maintindihan natin
mas mag-gauge natin eh. Ito galing sa Diyos. Pagtutunan ko ng pansin, ito hindi. Tulad ng iba ng mga panaginip. Tingnan po ninyo, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, sa John 10 verse 5, "My sheep know me. They don't listen to the voice of strangers." Nakikilala ko ng aking mga tupa. Kilala nila ang boses ko. Hindi sila makikinig sa iba. So napakahalaga na tayo ay namumuhay ng matuwid, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nang marinig ni Jose sa panaginip yung mensahe, hindi na siya nag-isip, galing ba ito sa Diyos? Hindi na siya nagtanong-tanong kung saan. Alam na niya, kilala niya ang boses ng Diyos. So dapat ganun din tayo para matiyak natin na ang ating panaginip man ng tulog o gising ay galing sa Diyos. Kapag galing sa Diyos, ilista mo na, pagdasalan mo na lang, yan ay malulubos. Magkakatotoo yan. Dahil totoo na yan sa isip at sa puso ng Diyos. Bago magsimbang gabi, may nag-post ng ganito. Yung picture ng dating chapel natin, kung saan tayo nagsimula, sa ibaba, yung picture ng, simbahan. Nung una, hindi ko pinapansin yan. Bakit? Parang wala namang big deal. Bakit? Kasi ang alam ko, ito na ang second time nating magsimbang gabi dito. Yun ang alam ko. Ngayon, ang daming nag-share. Ang daming nagpo-post. May mga caption pa, "Praise God, hindi ako makapaniwala. Ang galing talaga ng Diyos. Proyekto ng Diyos." Medyo nag-isip na ako, bakit? Ano bang big deal? Second time na naman nating magmisa dito sa simbang gabi. Nagtanong-tanong na ako. At doon ko napagtanto, Father, ito ang first time. Ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Doon na ako kinilabutan. Doon na ako naiyak. First time. Pero akala ko totoo na nangyayari na ito. Sa isip ko totoo na nangyayari na ito. Hindi ko alam kung ito'y produkto lamang ng panaginip ko. Either tulog ba ako o gising ba ako? Kasi kahit gising ako noon, nananaginip ako ng magmimisa rin tayo sa isang maayos, maaliwala sa simbahan. So come to think of it, kahit na ito'y first time pa lang nating magmisa dito, sa totoo lang, nangyayari na talaga ito. Bakit? Kasi ito man ay panaginip lang natin. Lalong-lalo na ako, tulog man ako o gising. Ang panaginip na ito ay galing sa Diyos na pinaisip niya sa atin. Pinapanaginip niya sa atin. At kapag galing sa Diyos, mangyayari, malulubos. I don't know with you, pero nang simulang mapaginipan ko ito, tulog man ako o gising, naniwala na akong mangyayari ang eksenang ito. Sapagkat ito ay hindi ko lang panaginip, ito ay galing sa Diyos at kapag galing sa Kanya, magkakatotoong talaga. Amen? Kaya, wag tayong matatakot na managinip. I understand, nagdadasal tayo. Pero sana, wag yung dasal na, kasi may naririnig akong ganun eh. Magdasal ka nang hindi ka managinip. I-qualify natin. Magdasal ka para hindi ka managinip ng masama. Okay? Pero kung, Lord, kung mananaginip ako, normal naman ang panaginip. Sana galing sa iyo. Yung paliwanag, yung mabuti. Yung plano mo para sa akin at para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, Panginoon, na dami kong problema. Hindi ko alam kung saan pupunta ang lahat ng ito. Alam kong may maganda kang plano para sa akin. Ipapanaginip mo nga sa akin. Tulog man ako o gising. Kahit gising tayo, do not be afraid to dream. Yung managinip ka, gagaling din ako. Yung managinip o mangarap ka, maayos din ang pamilya ko. Titinurin ng anak ko. Titinurin ang asawa ko. Magkakasundo rin ang mga anak ko. Walang masamang managinip ng ganyan. Kasi kung hindi ka mananaginip, mangangarap ng ganyan kahit gising, baka bangunguting ka kahit gising. Sa dami ng mga problema na iniisip mo. And so, do not be afraid to dream. Kang takot managinip. Basta, tulad ni San Jose, maging matuwid, magpakabuti, para maging mabuti rin ang ating panaginip. At upang matulungan tayo ng Diyos, not just to interpret it, but also to realize it. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ano man ang mangyayari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. May expression sa Ingles na,
Desperate times call for desperate measures. Ang ibig sabihin nun, nag-employ ka, gumagawa ka ng mga extreme na hakbang or actions which you don't normally do, pero ginagawa mo, napipilitan ka nang gawin because of desperation. Halimbawa po, sa ating ibanghelyong napakinggan, tampok ang 2 tauhan na under desperate times. And so, did some desperate measures. Unahin po natin, yung babaeng dinurugo ng 12 years na. Akalain mo yun? Sinabi sa detalye, marami na ang nagasta niya. In fact, naubos na ang kanyang pera sa kapagamot. Pero walang doktor ang nakapagpabuti, kundi pa lumala pa sa sakit niya. Kaya ginawa niya ang hindi niya dapat gawin. Sa pananaw ng mga Hudyo at sa pananaw niya, marumi siya. Katulad ng isang taong ketongin, obligado siyang sumigaw, marumi, marumi. Iabiso sa mga tao, huwag kayong lalapit sa akin. Inaagasan ako ng dugo, marumi ako. Obligasyon niya yon. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, nakipagsiksikan pa siya. Kasi nga, ayaw niyang magkagulo ang madla. Gusto niyang makalapit kay Jesus nang hindi nito namamalayan. Hinawakan pa niya si Jesus. Mali yon. Kaya pansinin po ninyo. Hinahanap ni Jesus kung sino humipo sa kanya. Tudug, tudug, tudug. Kinakabahan yung babae kasi alam niyang maling-mali yung ginawa niya. Wala eh. Desperate times, desperate measures. Yung opisyal ng sinagoga, si Jairo, opisyal, may katungkulan, hindi mo expect na magpapatira pa siya sa paanan ni Jesus. Sigurado ko, nang magpatira pa siya, maraming nagulat. Baka nga, videohan nyo, picturean nyo, isumbong natin sa mga kasama nito. Hindi niya dapat ginawa yan. Pero ginawa niya. Bakit? Nag-aagaw buhay ang anak niya. Desperate times, desperate measures. Nevertheless, mga kapatid, wag po nating isiping ang lahat ng actions ng dalawang ito ay totally out of desperation lang. No! May pananampalataya dito. At ito ang pagninilayan natin sa puntong ito. How do we know? Anong sabi ni Jesus sa babae? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Anong sabi ni Jesus doon kay Jairo? Don't be afraid. Have faith. May pananampalataya ang dalawang ito. Kaya nga kahit papaano kalmado. Kaya nga kahit papaano hindi sila nagwawala. Kaya nga kahit papaano, reasonable pa rin ang mga ginagawa. At yun po ang gusto kong malaman po ninyo. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. Kasi yung katwirang desperate times, calling desperate measures, sometimes it does not turn out to be good. Lalong-lalo na kapag litong-lito ka na, magwawala ka. Kung wala ka ng pag-asa, ang sabi nga natin sa Tagalog, kapit sa patalim na. Pupwede kang makagawa ng masama. Pupwede kang magnakaw. Pupwede kang mangargabyado. Pupwede kang pumatay. Pupwede kang magpakamatay out of desperation. Kaya dapat, kahit na hindi mo kontrolado ang sitwasyon, litong-lito ka na, may pananampalataya pa rin. Kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon. Amen? Father, God never fails. Father, hanggang ngayon, wala akong trabaho. Ang tagal ko nang ipinaubaya sa Diyos ang laban na ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, may sakit ako. Ang tagal ko nang idinulog sa Diyos ito. Ipinagkatiwala sa Diyos ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, problemado ako sa pamilya ko, sa isang tao, sa mahal ko na gusto kong magbago. Hanggang ngayon, hindi nagbo-boom ang negosyo ko. Hanggang ngayon, ganito ako. God never fails ka dyan. Kung totoo na ipinagpas na Diyos mo na ang lahat ng ito, somehow, it basically means, hindi mo na laban lang ito. Laban na rin ng Diyos ito. At kapag siya ang lumalaban para sa iyo, wala kang karapatan na sabihin
na siya ay failure na o talo. Para mas maging maliwanag yung puntong yan, look at me. Ito, idadramatize ko yung nangyayari, ha? Sabi ni Jairo, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. Sumama kayo sa akin. Mamamatay siya kung hindi niyo mapupun... Sumama si Jesus, okay? Okay na sana. Ting. May humipo sa laylayan ng damit niya. Teka, sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, ang dami po. Hindi na yan. Lumila nga, liga pa rin siya. Sino humipo sa akin? Kung kayo si Jairo, ano mararamdaman ninyo? Palagay ko, kung kayo si Jairo, sasabihin nyo, official kayo. Hay! Umamin na kayo, sino humipo? Amin na! Para mabilis na! Baka nga sabihin mo, Lord, ako na lang, sige na, touch ko na, ako na lang. Tayo umalis na lang. Hindi. Hinanap ni Jesus. At nang makita ni Jesus, nakipagkwentuhan pa siya dun sa babae. Kaya nga nalaman yung detalye. Kung ikaw si Jairo, ano mararamdaman mo? It's a matter of life and death, mamamatay ang anak mo. Si Kristo, nagkukunta pa doon sa bahay. And then came the bad news. Boss, patay na ang anak niyo. Kung ako yon, baka sabihin ko sa Panginoon, hindi ka sumama sa akin. Dami mo pang ginawa. Nag-delay ka pa. Patay na yung anak ko. Kung ako yun, sabihin ko, kalmado lang siya. Bakit? Bakit hindi siya nag-hysterical? May pananampalataya siya. That kept him reasonable. That kept him to his senses. That kept him grounded. Pero siyempre, pabulusok na yung pananampalataya na yan. Anong sabi ni Jesus? Napaka-sensitive ni Jesus. Huwag kang matakot. Just have faith. Ang nuance nun ganito, lumapit ka sa akin kanina ng may pananampalataya, alam kong pabagsak na yan kasi meron kang masamang nabalitaan. Kahit konti na lang yan, panghawakan mo yan. Huwag mong hahayaang mawala yan. Basta panghawakan mo yan. Kahit mustard seed na lang yan, ipapakita ko sa iyo ang aking kadakilaan. Kapatid, ano man ang kamatayang pinagdaraanan mo ngayon, sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi yan galing sa Diyos, galing sa diablo yan. At ano man ang problemang nararanasan mo ngayon, may mas lalala pa ba sa kamatayan? Wala na! Kaya nga sinasabi natin habang may buhay, may pag-asa. Kapag patay na, wala na. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa akin galing ang kamatayan. Ngayon, kahit hindi sa akin galing yan, gagawan ko yan ng paraan. Hindi yan ang huli. Ang kalooban ko sa inyo, magpatuloy. May buhay na walang hanggan. Kaya, literally and figuratively, may pagpapatuloy ng laban. Ano mang problema ang nararanasan mo ngayon na parang sa'yo nagpapastop o pumapatay, hindi yan ang katapusan. Basta magtiwala ka lang. May
to last, for your relationship to last. Hindi ko sinabi yun sa isip-isip ko lang. Bata-bata nyo pa, yan lang ang kanyang intensyon. Diba? At kailan ba yung pagkatapos magpa-picture taking, pagod na talaga. Ang dami nang nagpa-picture na pagkatapos magpa-picture taking, so selfie, group fee. Tapos sabi niya, Father, pwede po bang magpa-video greeting sa inyo? Okay. Sige. Kahit haggard na ako. Ano yun? Sino? Ay, ito po, may birthday po. Sinabi niya sa akin yung pangalan. So, nagsalita naman ako message. Ang ganda ng message siya. Ganun to. Sana mas ma-bless kang lagi. More birthdays to come. Sana maging blessing ang buhay mo sa iba, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Hanggang sa nasabi ko, mag-ingat ka sana kung saan ka man naroon. Teka, saan ba siya naroon? Sabi nung nagpapa-video greeting sa akin, nandito po. Sabi ko, nasaan? Ako po yun. Sige nga, kung kayo na sa sitwasyon ko, paano ka matutuwa doon, ha? Pero smile pa rin. Smile pa rin. Kaya nga, natutuwa ako dito, ha? Talagang sinulat ni San Marcos. Kasi po pwede niyang hindi isunulat, para proteksyonan yung overall image ni Jesus na hindi napapagod, always on the go. Diba? Kasi po pwedeng tayo kahit konti, ganun ba siya? Paminsan-minsan, ma-turn off. Hindi siya natakot ipakita yon. At hindi minasama ng Panginoon na isulat ni San Marcos yon. Sapagkat, ganun naman talaga ang pagpapakabanal. Nagsisimula ito sa tunay na pagpapakatao at bahagi ng
matakot aminin, ito ang kahinaan ko. Upang sa tulong ng Panginoon, unti-unti, kahit unti-unti lang, ay mawala na ito. Hilingin po natin ang biyayang ito, and I'm sure, paunlakan tayo ng Panginoon. Bukod pa sa mga hinihiling natin, baka ito ang kanyang unahin, sapagkat ang pinakauna na gusto niyang mangyari sa atin, tayo'y matulad sa Kanya, tayo makasama niya balang araw sa kalangitan. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na Panginoon. Narinig po natin kung paano pinagaling ni Kristo ang isang ketongin. Sa kultura ng mga Hudyo, magpinsang buo ang karamdaman at kasalanan. Kaya mayroong kang karamdaman ay sapagkat mayroong ang kasalanan ng iyong mga magulang. Sa diwang yan, kung tututuhanin natin yan, sapagkat yun naman ang kultura na kanilang ginagalawan, na ibig sabihin lamang ng pagpapagaling ni Kristo sa ating narinig na ebanghelyo, hindi inalintana ni Kristo either ang kanyang kasalanan o ang nagawang kasalanan ng kanyang mga magulang para ipagkait sa kanya ang kagalingan. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, teka, ba't kita papagalingin? May makasalanan ka, di ba? Or, teka, ba't kita pagagalingin? Babaero tatay mo. Numero 1 chismosa nanay mo. Buti nga sa'yo. Christ did not even think of that. Sa katunayan, bigla niya na lang hinipo, hinawakan yung ketongin bilang pagpapatunay na anuman ang kanyang nakaraan o kasalukuyang kalalagayan, ang pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa kanya hindi na bago ni nabawasan. Sa palagay ko, yan din ang naramdaman ni Zaccheo. Matapos siyang tawagin ni Kristo, tawagin siya sa kanyang pangalan, kilala niya ako. Sa gitna ng karamihan, nang iniisip sa kanya isang makasalanan. Tapos nag-aya pa ito na tumuloy sa kanyang tahanan. Ito ang naramdaman ng babaeng nahuling nakikipid na pinagtanggol na nga ni Kristo, pero hindi pa rin siya binato, bagamat si Kristo ang may